lilinawin lang natin na partner kasi yung sinabi mong nawala, paano ito nawala? Samantala, nagpapatuloy naman yung langit at ang lupa. Di ba? Kung sinasabi mo kanina na yung kingdom of God ay ito yung pinagharian ng isang persona, no? Yung kingdom. Kaya sinabing kingdom niya ito, ibig sabihin sa kanya ito. Sa kanya. Sa kanya ito. Walang ibang may-ari nito. Kasi Yung tao, walang ibang may-ari kundi ang Diyos. Kingdom of God. Ano sinabi natin kanina, yung kingdom of heaven, sabi mo, place. Yes. Tama? Place. So, itong place na ito ba'y maaari mismong ang literal na langit or ito'y Coming to earth. Coming to earth. Yes. Okay. So, ganun na yung natin. Kasi, ang mga viewers kasi nagtatanong, ano ba yung kingdom of God? Oh, the kingdom ano of ba yan, God. diba? Yung kingdom of God, then kingdom of heaven. So, the actual rule, no? The actual rule ng kaharian ng langit dito sa lupa, transferring. Transferring. Dumating. Colonization. Colony. Kasi ito yung nawala eh. So napakaganda. Kaya nga ang nawala si Adan ang pinagkatiwalaan. Si Adan ginawang hari, ginawa siyang ruler ng lahat ng lahat ng nilikha ng Diyos. Kaya lang yung kingdom na yon nawala dahil sila ay hindi sumunod. At ito ay nakuha ni Satanas. So yung kingdom na yun, nawala dahil hindi sa pagsunod o dahil sa pagkakasala? Dahil sa pagkasala, hindi pagsunod. Siyempre, kapag hindi sumunod nagkasala. Tama talaga. Kasi kung hindi ka susunod, nagkasala ka. Tama. Talagang rebellion Ano yun. ba naman yan? Di ba? Hindi mo alam yan. Pag hindi tayo sumunod sa batas ng hari, kasi under siya ng king. Yes. Rebellion yun. Rebellion yun. Rebellion talaga. So, ibig sabihin, yung ginawa ni Adam, bakit nawala ito? Ito nga itong the Lucifer kingdom, yung Adamic kingdom na ito, no? Maganito pag-usapan, partner, para maintindihan nila yung kingdom of God. During those times, na yung si Adan na hindi pa nagkasala sa Diyos, ay may tuturing ito na kingdom of God. Yes. Tama? Because nagro-rule ang Diyos, sumusunod si Adan, sabi na wala siyang ibang pinapakinggan kundi ang Diyos at yung pinartner sa kanya, sa iba, kinuha sa kanyang tadyang o para maging kapartner, tumutulong sa kanya para pamahalaan ang kaharian. Wow. Tama? Yung kaharian na yun, according to the Bible, wala pang mga tao, sila pa lang. Diba? Pero mayroong mga pagtatalo doon na mayroon na rong tao bago din sa mga sa usapan ng mga Pero ito ngayon ang gusto nating malaman, itong kingdom, bakit nawala dahil sa kasalanan ng nila Adan. Okay. So paano ba ito talaga lubusang nawala sa kanila? Kaya yan ang pinakamagandang tanong at kailangan nating maunawaan na nung mawala ang rulership kay Adan, nawala din yung rulership ng Diyos sa lupa. Yun. Bakit? Ganon. Naputol yung rulership ng Diyos sa lupa. So ngayon, sino ang nagro-rule nung naputol? Kaya, sabi nga minsan, nung si Christ, no? Magandang tanong. Yung si Christ nandoon sa Lucas, mababasa natin. Ibinigay ito sa akin. Kung sasamba ka sa akin, sabi niya sa Bisaya. Sino yung nagsalita? Si Satanas yun, Okay. di ba? Alam natin yung si... So parang sinasabi mo na after ni Adan or Adam, no? Matapos niyang labagin ang kautusan ng Diyos, yung isang sugo niya na huwag kainin ito pinagbabawal na bunga. Ibig sabihin na wala sa kanya yung rulership, and then yung nag-rule that time, si Satan. Yes, Tama ba? sa tao. Sa tao. Yes. Kaya nung dumating si Jesus Christ, To restore. kinuha niya ito muli. Restore. Niya. Ibabalik yung... Kaya nga tawag sa kanya, the second Adam eh. The second Adam, the book of Romans. Yung ikalawa, kasi ang trabaho niya, i-restore niya ang kingdom ng Diyos. Yeah. Ang Diyos talaga ang nag-restore sa pamamagitan ni Christ. Ganon talaga yun. So kailangan natin maunawaan na nung magkasala ang tao, hindi nawala yung kanyang relihiyon. Wala namang relihiyong tinayo ang Diyos eh. Kaharian talaga eh. Hindi nawala ng relihiyon ang tao, ang nawala sa kanya, yung kanyang dominion. Yung kanyang dominion. Kasi, Authority and dominion talagang nawala. oo. Kasi, ang sabi ng kasulatan, ang nag-rule sa atin yung kasalanan na. Which yung kasalanan, that's the result of our disobedience sa ating Diyos. Kaya nung mawala ang rulership, authority and rulership of man,
nawala yung image. Nawala yung image. Nawala Bakit yung nawala yung image? Kasi yung image na nakikita ng mga tao, yung image na ng kaaway. Yes. Because of sin. Yes, Oo. yes, yes, So yes. yun yung sinasabi natin na nawala yung kaharian sa tao. Oh, kaya nga dito, when Adam disobeyed the king, the command of his king, Adam lost his dominion and his kingdom on earth. Mhm. When Adam feel this act of disobedience, not only he lost his personal relationship with Heavenly Father, but he lost his kingdom. Adam became an ambassador without a portfolio, an envoy without official status, a citizen without a country, a king without a kingdom, a ruler without a domain. God never give man a religion and never lose a religion, but his authority, kingdom, and dominion on earth sa tao. So ito tayo, alam natin na ang isang tao ay hindi matawag na king kung wala siyang Dominion. Oh, yes. Pero bakit yung sinasabi mo, Adam ay isang hari na walang kaharian? No. What do you mean by that? Yes. Sa isa siyang hari, nawala yung kanyang kingship dahil nga nakuha ni Satanas. So, nasa yung kingdom, king na walang kingdom. Nawala na siya ng isa na siyang hari na walang kingdom. Meron akong naalala na isang hari ng Israel noon, Jehoiakim yata, sa panahon ng pagsuway ng nasa Chronicles natin mababasa. Kasi natalo sila ng Babylon. Itong nalimutan ko lang itong pangalan ng king na ito. Siya ay king pa rin, kumakain siya kasama ng king ng Babylon, pero wala na siyang kingship. Wala na siyang, hindi na siya ruler. Nandoon na lang. Parang in reality today, parang sa nangyari sa Iran. Kilala mo si Reza Pahlavi. Siya ay crown prince, pero wala silang kingdom. Bakit? Kasi sa kasalukuyan, ang naghari ay yung mga Islamic, di ba? Pero tinuturo siya, ang tawag sa kanya, crown prince. Crown prince. Ano tawag dito? Na-exile na crown prince doon sa Amerika. So, mayroon siya, prinsipe siya, pero wala sa kanya yung kaharian. Parang Wala gano'n siyang nangyari. kaharian. Bakit? Napatalsik. So, kaya ibig sabihin, ito sa Nasakop Adan, nasakop. napatalsik ito si Adan dahil sa kanilang Pagsuway. pagsuway. At yung kanilang pinangunahan, yung kung saan mayroon silang dominion sa lugar na ito, earth, nakawala sa kanya, ito ay nakuha ni Satan. Kaya nga, Oo. kasi nung nag-disobey sila, hindi sila sumunod sa salita ng kanyang king. No? Kaya, dahil doon, itong hindi alam ng natin, at salamat sa Panginoon, nawala yung kanyang rulership. At sabi pa nga ni Paul and Satan became the God of this world. So doon siya nagsimula. Kaya ito ang tanong, kailan siya naging God Yeah. of this world? Pag sinabing God, authority. Hindi maintindihan ng iba na kapag sinabing God, ang kahulugan katulad ni Moses, ginawa siyang God. Ibig sabihin, kapag tinawag kang God, binigyan ka ng authority at saka dominion. Yeah. Binigyan ka ng rulership at saka dominion. Kasi hindi ka naman ilagay na ruler or governor ng isang kung wala kang authority at walang dominion. Pero maaring magkaroon si Adan na wala ang kanyang authority and rulership dahil nga sila ay sumuway. Kaya nung mangyari ito sa kanila, ang tao ay hindi nawala ng religion. Kundi ang kanyang authority and dominion. Ibig sabihin, kung hindi nagkasala si Adan at saka si Eva, no? Ibig sabihin yung kingdom of God, hindi napuputol ito. Yes. Tuloy-tuloy dapat ito because you said earlier na we are colonized by the kingdom of God Yes. in heavenly places. At dito nandito tayo sa physical world. So, we know na si Adam ay nasa physical world. Amen? Na ito yung tinatawag na kaharian ng Diyos during those times. So, ngayon ito nawala.
So ngayon, ano ang pamamaraan ng tao, para makabalik yung kaharian? Wow, yun ang magandang tanong. Paano maibalik? Kaya nga, yun ang dahilan. Kaya tayo nagtuturo about the kingdom of God. Ano ang gagawin natin para manumbalik ang kaharian? So, ang gagawin, kailangan maibalik yung una, yung image. Image, yung nawalang image. Image, nawala yun eh. Oo. Then, pangalawa, eternal life. Nawala din yung buhay na walang hanggan. Kasi sabi ng Diyos, kapag kinain nyo yung bunga ng puno ng tama at mali, kaalaman ng tama at mali, kayo ay mamamatay. Ang ibig sabihin ng mamamatay, magkaroon ng disconnection. Maputol ang relation, ang connection ng langit at saka lupa. Nawala yun. Kaya nung mawala yun, si Adan talaga, nawala din yung image of God. Yep. At nawala din yung eternal life. Then nawala yung kanyang authority, nawala yung kanyang dominion, Yep. nawala yung kanyang kaharian. Kaya hari pa rin siya, pero wala na siyang kapangyarihan. Kaya naghari sa kanya, yung kanya ng king. Kaya namumuhay na si Adan. Without the image of God, without the eternal life, wala na yun eh. Wala nang connection sa Diyos. Namumuhay na siya, natural na lang. Natural na lang na tao. Parang partner ito, ganito eh. Kasi alam natin, ang tao ginawa ayon sa wangis ng Diyos at kanyang larawan. So, ibig sabihin, pag sinabing tao, hindi lang ito sinasabing wala yung tao lang na word. Pero nung nagkasal ang tao, kaya lumabas yung tao lang ako. Mayroon na yung mga escaping goat or my excuses na tao lang kasi ako kaya nagkakasala ako. Yan ang sinasabi natin. Why? Bakit kasi nawala yung image ng tao? Yung image ng tao nakalintulad doon sa image and likeness ng Diyos nawala because of disobedience of our yung ating mga ninuno. So ito yung ngayon ang problema. Kaya kung atin titingnan, because si Jesus Christ nagtuturo, kingdom of God ang sinasabi niyang muli. Tama ba? Samantala sa Genesis, hindi mo makita yung word the kingdom of God. Okay, pero nandun siya. Amen. Wala na kami nang mabasa doon na ganun ang Kaya nga mga viewers kung mga nag-aral yung mga Bible na nag-aaral ng Biblia, kapag babasahin natin yung accounts ni Matthew, ni Luke, ni Mark, ni John, lahat sila, yung mga Hebrew writers, mapapansin natin kapag pag-aralan natin ng maigi si Christ, ang itinuturo niya, the coming of the kingdom. Coming of the kingdom. So, kaya yung pagdating ng kingdom, good news yun. Kasi yun ang restoration ng kingdom ng Diyos na gustong ibalik sa lupa. Gusto uli ng Diyos. Tayo namang mga tao ang mamamahala sa lupa. During those times, tinatawag na, hindi alam mo na maraming tao na si Adan ay isa ring hari na mayroong titiri. And that's original. Kasi pag sinabing dominion, mayroong kang control. Kaya ito ngayon, si Jesus Christ nagsasalita ng mga ngaral about sa kingdom of God. Sabi pa nga niya, this is the kingdom, the gospel of the kingdom. Ibig sabihin, mayroong siya. Kaya tinawag siyang hari kasi siya yung maging hari ng kaharian ng Diyos. Pero bukod sa kanya, mayroon talagang totoong hari. Yes. Ito sinasabi ni David, Creator. So kaya ito maintindihan. Pag sinabing hari sa Biblia, hindi lang ito si Jesus Christ ang tinutukoy. Kailangan alamin natin sino bang hari ang ito. Ito ba yung Ama na original nagsugo kay Jesus Christ para ibalik yung kaharian sa Diyos, di ba? At si Jesus Christ ang magiging hari, ang Mesiyas. Ito yung dapat nating na maintindihan ng maraming mga viewers. So, kaya nga mga viewers, mga kapatid, kapamilya, salamat sa mga pamilya ko pala dyan sa Bicol. Salamat, nag-subscribe kayo, nanonood kayo, nag-follow kayo, nag-share. Mga pamilya ko dyan sa Kabikulan, dyan sa Maynila, maraming salamat. Alam nyo, itong kingdom, balik tayo sa ating topic. Itong kingdom, gustong ibalik ito. No? At kailangan ma-restore ang image of God sa atin sa pamamagitan ni Christ. Kailangan maibalik ang buhay na walang hanggan. Kasi mayroon tayong buhay ngayon, natural life na lang ito. Mayroong itong end. Dapat walang end ito eh. Dapat habang buhay. So ngayon, kailan magkaroon ng restoration? Ang tanong dito, kailan magkaroon ng restoration ang image of God at saka yung eternal life at saka yung dominion, authority and dominion, habang tayo nabubuhay. Okay. Kapag tayo sa ibang pag-uusapan, kapag tayo
nagsisi, tumalikod sa ating mga kasalanan, tinanggap natin yung ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Christ. Yan naman talaga eh. Ang Diyos ay He accomplished. Nagtrabaho ang Diyos sa pamamagitan ni Christ para sa ating So, kaligtasan. ibig sabihin, partner, na kasi ang kingdom, di ba, sabi niya, ma-restore itong kingdom. So, ngayon, itong matawag ka lang mga kingdom citizen, kingdom of heaven, kingdom of God, kung tinanggap mo ang regalo ng Diyos. Yes. Amen. Pag ninanggap mo ang regalo ng Diyos na si Kristo, na ating tagapagligtas, na sinugo ng Panginoong Diyos, na si Yahweh. Okay? Ito ngayon ay, pag tinanggap mo siya, napapabilang ka sa kaharian ng Diyos. Natural. Kingdom of God. Pero kung hindi ka tumanggap, hindi ka kabilang. Hindi kabilang. Kaya nga meron doon sa Bible na yung hindi sumusunod, di ba? Naalala mo? Di ba sabi nga doon sa 10 virgins, nakikita mo? Sinabi doon na nandun sila sa labas ng kaharian kapag hindi sila nakapasok. Kaya, yun yung, kaya ngayon, ang hindi alam na ang kingdom ay naibalik na. Itong kingdom na to ng Diyos, naibalik na ito kasi dumating si Christ eh. Kaya nga tinawag siya na Christ, anointed king. No? Pinahirang hari. Talagang siya lang yon. Pinahirang hari upang magkaroon uli ng control, no? Ng kapamahalaanan ang tao sa lupa. Kaya mapapansin natin sa Old Testament, walang cast-outing ng demons. Walang nakakapag-cast out ng demons. Bakit? Wala pang kingdom eh. Pero nung dumating, yung kingdom ng Diyos, spiritual, no, sa panahon ni Christ. Kaya nga, if I cast out demons by the Spirit of God, the kingdom of God has come upon you. So dumating ang kaharian ng Diyos, nandito na ang kaharian ng Diyos. pero partner, ramdam lang ng mga tao ang kingdom of God kung ikaw ay nasa kingdom of God. Yes, kaya nga, Because if you are not inside the kingdom, you cannot feel anything. kailangan, kapag nasa loob ka ng kingdom, kasi ang pintuan natin, ang gate natin to enter the kingdom of heaven, si Christ. Kasi siya yung king. Yes. Siya yung gate of the kingdom. The gate of the kingdom. Siya yung pintuan ng kaharian ng Diyos. Kaya kapag mag-surrender ka sa Kanya, surrender. Kasi kingdom to kingdom to eh. So, di ba, bago masakop ang isang kaharian, kailangan yung isang kaharian mag-surrender mo Surrender mo na. Kaya, surrender mo yung buhay mo. Yun. Surrender mo yung buhay mo. Para Kasi mayroong kang nandun ka sa ibang territory. Yes. Because of sin. Yeah? Kaya kailan surrender mo ang buhay mo, it is sign na yung territory na mayroon ka sa buhay mo, sinusuko mo sa tunay na hari. Yes. Sa isang territory na naman. Sa isang territory na naman. So, tama yun, Pastor. Nung wala pa si Christ sa atin, tayo ay nasa territory ni Satanas. Yes. Pag sinabi ni Satanas, gawin mo ito, Yeah. gagawa ka. Oo. Pag sinabi gawin mo ito, gawin mo ito, gawin mo ito, gagawa ka. Ngunit nung tinanggap mo ang si Christ, nagkaroon ng transition ng buhay mo. Nagkaroon ng pagbabago ang buhay mo. Yes. No, nagkaroon ng pagbabago ang buhay mo. At si Kristo na ang ginawa mong hari. Yes. Ang salita na niya ang iyong Mukhang sinusunod. bigay. Yes. Kaya ang kaharian ng Diyos ngayon, sa pamamagitan ni Christ, nandito yan. Oo. Referring to the spiritual kingdom. Kasi nung sabihin niya, believe the good news, for the kingdom of God is near, is talking, yung near is yung physical. Yung physical. Yung physical. Pag-uusapan din natin yun sa ibang Yeah, mamaya. mamaya siguro. So, napakaganda po na ngayon, na-restore na po ito. Nagkaroon na ng restoration. Kaya nga, makikita na sa atin ang imahe ng Diyos. Na tinuturo. Kaya pag sinabing imahe ng Diyos, hindi makikita ang imahe ng Diyos sa isang tao kung wala siyang sinusunod na constitution ng kingdom. Yan. Kaya yung constitution ng kingdom, ito yung laws and commandments, decrees, ang status ng hari. Yes. Kaya doon ka nakikita pag nagiging yung image ng Diyos nakikita sa iyo. Kasi kung walang ganun, wala kang sinusunod na laws, commandment, pwede kang pumatay, pwede kang magnakaw, pwede kang mag-rape, pwede kang magsinungaling, pwede kang ano pa mang gagawin mo, di ba? Sa bagay na yun, kung ngayon ang ginagawa ng isang tao, sinasabi niyang nasa kingdom na siya, ng Diyos, kung ganyan ginagawa, hindi makikita yung image ng hari. Kung tayo na sa kingdom na ng Diyos ngayon,
Kailangan mamuhay tayo sa kultura ng heaven. Yes, that's it. Oh, pag-aralan Kasi din kingdom of God dito pinag-usapan natin. Hindi ito kingdom ni Satan. Yes. Kaya sabi nga ng kasulatan, kinuha tayo, tinanggal tayo doon sa sa darkness papunta sa light because the kingdom of God is light. Yan. Kaya dapat nating maunawaan, mga viewers, na habang tayo nabubuhay, inililipat na tayo sa kaharian ng Diyos. Yon. Kaharian ng Diyos. Kaya nga, kung talaga tayo nagbabasa ng Biblia, manalig tayo sa salita ng Diyos, ang mga nasa loob talaga yung totoo talaga na naglilingkod sa Diyos, sumusunod sa salita ng Diyos, wala nang hatol yun. Wala nang hatol. According to John chapter 5 verse 24. Hindi nahatulan yan eh. Kasi bakit sila hatulan? Nandoon na nga yung pangalan nila sa aklat ng buhay. Ito ngayong maganda. Kapag tayo ay pumasok sa kaharian ng Diyos, magkaroon ng registration. Mhm. Irehistro ang ating pangalan doon. Ay, yun na yung sinasabing book of life. Book of life. Darating tayo dyan. Yun. Kaya, exciting partner. So mga kapatid, salamat sa inyong pagtutok sa aming programa at abangan niyo po ang aming mga susunod pag-usapan. Patindi po na patindi ang aming pag-usapan na ito dahil it's all about the kingdom of God. And salamat po and hanggang sa sunod po, abangan ninyo ang aming pong mga sunod na videos. God bless.